nagpunta ka sa mother side mo po dahil hindi napaganda yung pagtrato sa inyo doon. May mga natutunan ka in a positive way na convert mo po yon. Ano ang isang tagpo na hindi mo malilimutan na sinabi ng nanay mo sa iyo yung panahon yun? Ang isang tagpo na hindi ko makakalimutan na gusto akong protektahan ng nanay ko, mami ko. Dahil nga lang dahil bedridden siya. Ang sabi na hindi ko makakalimutan, anak, mahal na mahal kita. Dahil nga lang sa kalagayan ko, hindi kita makaprotektahan sa mga kapatid ko. Dahil sobra yung ginagawa nila sa iyo. Binubugbog ka, pinapalo ka ng sagwan, inilalagay ka sa sako. Maraming kwan. So, siya nag-udyok sa akin na sabi, umalis ka na lang dito. Hanapin mo kung saan ka mapapabuti. Yun. Simula nung nagsikap ako makatapos ng elementary na umalis ako sa kanila dun sa father side ko, gumawa ako ng para makatapos ng elementary. Na yun ang iniyak ko pa na isa na. Ang may honor ako nung elementary, ay graduate ako. Instead yung mami ko sana na aakit sa stage para bigyan ka ng pakibon. Hindi. Ang natatandaan ko na nagkabit ng ribbon ko yung pinsan ko, yung kababata ko, umakit sa ribbon. And after graduation, saka na ako naglayas, nagpunta na ako ng Manila. Ayun, ang unang punta ko ng Manila, magkano lang dala kong pera. And then, natulog ko. Wala akong alam sa Manila. Actually, wala akong naglakas loob lang ako. May dala akong payong, konting damit, konting pera. Tapos, wala akong alam Manila. Gusto makipagsapalaran. Gusto. Sabi ng nanay ko, yun nga, sikapin mo anak na makapag-aral ka. Kaya ginagawa ko noon, punta ko ng Manila. Natulog pa nga ako sa kuwan sa, ano ba yun? Overpass ba yun? Yun, natulog ako sa gabi doon. Pagdating ko, naglalakad ako. Nagtitingin ako ng karatula na wanted boy helper, mga ganon. Tapos, ganon. So, marami akong pinasukan na palipat-lipat ako ng amo dahil hindi nga nila ako payagang makapag-aral. Gusto ko sana magtrabaho ko sa araw, mag-aral sa gabi. Dahil nga lang hindi ako makatagpo sa school doon sa Manila noon na may panggabi. So parang nagkaroon ako ng idea, may nagsabi sa akin na sa Baguio meron panggabi na school. Ayun. Kaya doon yung kwento. So pagkatapos mong pumunta ng Manila, nagplano kang pumunta ng Baguio? Doon na ako na nagpunta ng Baguio. And before that pala, bago ako pumunta ng Baguio, nabalitaan ko na kinuha ang mami ko yung mga kamag-anak kong Chinese para ipagamot. Yun. So ngayon, kinuha ang mami ko sa Manila, pinagamot nga dahil bedridden nga, baka sakali na gumaw. Ewan ng Diyos naman, kahit pa paano nakalakad ang mami ko, nabalitaan ko. Nabalitaan ko na nakalakad ang mami ko. And then, okay yung kanya kasi sustentado ng gamot. Ang naging problema nga lang nung nabalitaan ko na yung, ewan ko kung karpentero ng mga tsuhin, tsahin ko yun yata, yung sa Manila, na mga Chinese na kamag-anak namin, nagkaroon yata relasyon sa mami ko. Yun. So yung time na yun, nasa Manila pa? Yes, nasa Manila pa ako noon. Tapos ngayon, natatandaan ko, umuokay na ang mami ko. Tapos yung mga ate ko, okay naman, kasama ng mami ko. Yung isang babae na maliit, iba ang bahay. Magmamigrate na sila sa US.
yung kapatid kong babae noon na hindi niya kami nakita, hindi niya alam ang mami namin. So bata pa lang yung si Alma ang tawag doon. Ngayon, nung nabalitaan ng mami ko na dadalhin na sa US yung kapatid kong babae, ang ginawa ng mami ko na siguro hindi ko alam kung mali niyang ginawa o dahil sa bilang magulang, nung papaalis na sila papuntang Amerika, itinakas niya yung anak niya, yung kapatid kong babae. Tinakas niya sa Isabela. Bumalik sila ng Isabela. Kasama yung karpentero ng tiyahin at tsuhin ko ng Chinese. So ngayon, nagpunta sila sa Isabela. Dahil sa kamag-anak ng mga Chinese namin, yung mga Chinese kasi namin kamag-anak doon, marami silang lupain doon sa Isabela. So ngayon, sige, sabi nung niya, huwag na kayo bumalik dito. Ayan, binigyan ng sakahan yung stepfather ko. Ayan, nagsaka siya ng pinyahan, yung mga sagingan, ayun, maisan, ayun. Andun yung kapatid kong babae. So ang ginawa, ang kwan naman namin noon, sumama din ako, pumunta din ako. Pumunta din ako so kasama ka nila nung nanay mo at nung kapatid mo? Oo. Pumunta ako doon, kami lang muna dalawa. Yung mga ate ko andun pa sa Manila. Pumunta ako doon, tinanong ko mami, bakit ka po nag-asawa mami? Sabi ng mami ko, para may makasama akong magpapalaki sa inyo. Siyempre, hindi na sustentado ng gamot ang mami ko dahil wala na sa mga kamag-anak namin Chinese. Totally, bumalik uli sa pagka-bedridden, hindi na nakalakad uli ang mami. Ayun, naranasan ko din na maltrato ng stepfather ko na yung pinapalo niya ako ng yung isang kwan ng kawayan, madaling araw, nagpapastol ako ng kalabaw, sa gabi, kung di ako nagkakamali, grade 3, grade 4 ako niyan. Hindi ako nagkakamali, grade 3, grade 4, grade 5, mga yan. Doon, nasa bundok kami, na mag-aaral kami mga isang oras yata kayo maglalakad. Basta kulang ng isang oras bago makarating sa school. Tatawid kami ng sapa, na bit-bit namin, chinelas namin, putik-putik. Ang tatandaan ko pa, baon namin, kasi malayo nga, so magbabaon kami. Ang ulam lang namin na wala kaming dalang pera. Kasi probinsya bundok wala kami, wala silang, hindi ako binibigyan ng pera. Ang baon lang namin kanin. Ang ulam namin, saging, pritong saging, tapos minsan hinog na mangga, tapos hinog na saging, yun lang. Minsan pag walang-wala, yung asin, lalagyan ng tubig. Yun. Kaya pag sa school, natatandaan ko pa pag lunch break na namin, pumupunta ako dun sa likod ng school. Kumakain ng mag-isa kasi nahihiya ako dun sa mga classmate ko na ang baon nila may hotdog, may mga karne, masarap ulam. Ako saging, avocado, tapos minsan asin ng tubig, gano'n. Ayun, naranasan ko maltrato din doon, kaya naglayas din ako doon. Mga gano'ng katagal po yun? Mga ilang taon din yun. Na nakisama kayo sa stepfather? Kasi nung ay mahilig din sa sugal yung stepfather ko Parang nalubog din siya sa utang dahil aanin na sana. Kaya medyo galit din ako doon sa stepfather ko na pag nakita ko nga, sabi ko nung bata ako pero wala na, tanggal yun ang galit ko. Dahil dumating isang naging bahagi lang ng buhay namin yun na hindi ko naman sinisi ang nanay ko dahil maganda, sabi niya mabuting layunin niya pero hindi naman kami napabuti na magkaroon ng stepfather. Ayun, di ganun uli ang buhay namin, bumalik uli ako kami sa sariling namin dahil iniwan niya din ang mami ko, iniwan niya din kami lahat. Dahil wala na siya mapapakinabangan sa mami ko at saka niya sa mga parang nung nalulubog sa utang, nagalit na yung mga Chinese namin kamag-anak. Ayun, kaya naglayas din siya. Iniwan niya iniwan niya din ang mami ko. Naiwan kayo nung mami niya? Oo, naiwan kami ng mami ko bago pala bago ako umalis pala nga. Yun. Bedridden ng mami ko, yung mga ate ko, ako yung nagiging breadwinner. So ako yung nagpapaligo sa mami ko, ako yung nagpapakain dahil maliit pa yung kapatid ko mga kapatid ko Tapos
siyempre, ikaw yung maglilinis ng dumi ng mami mo, ikaw yung naranasan ko lahat kung paano paliguan, pakainin ang mami namin, tapos yung mga kapatid ko, di, yun, umalis nga, nasubukan kong mangisda dahil para maipakain lang kami sa nanay ko at sa mga kapatid kong dalawa, yung lalaki at babae, nasa puder namin. So, ako yung tumatayong tatay. Ako yung tumatayong tatay sa mga kapatid yun. Yun nga, maglulugaw kami para may ipakain. Ayun. Yung hirap ang buhay namin. So, nung magkasama kayo ng nanay mo, iniwanan kayo ng stepfather niyo? Ako na ang nagpatuloy. Ah, Ako na ang nagpatuloy na kumayod para mabuhay yung dalawa kong kapatid. Tapos ang mami, ako na yung nag-aalaga. Namasukan na, nagtinda ba ako ng balot? Nagtinda ako ng balot. Nagtitinda ako ng balot ng hapon. Tapos mangingisda ako ng gabi. Tapos ngayon, magtitinda pa ako ng ice cream sa umaga. Ice cream yung may kililing. Nagbabay ako, nagtitinda ng ice cream. Tapos sa hapon, titinda akong balot. Tapos, sa gabi, nangingisda pa ako. Ayun. Ay, dami yung ginawa pala nung time. Oo. Ang daming trabaho niyo Oo. Siyempre, wala kang tatay. Anong asahan mo? So, ako talaga ang kakayod. Ako talaga ang magawa ko sa nanay ko. Kaya yun. Doon ko naranasan, nagkaroon ako ng lakas ng loob para mag-atikha sa buhay. Ayun nga, sa kabila pa rin pagkaganon, nakikialin pa rin yung tiyuhin ko. Kasi yung bahay na tinira namin, katabi lang namin. Ayun yun nga, minamaltrato pa rin ako kahit wala na kami sa pudir ng tiyuhin ko. Yun nga sabi, lumayas ka na anak, hanapin mong kapalaran mo. Ayun, saka nakakuha naman ako dun sa Baguio, dun ako nag-aaral. So, from Isabela, nagpunta po kayo ng Baguio. Wala kayong kasama na nagpunta kayo doon? Wala, kumbaga, Parang desisyon niyo? oo, desisyon ko na yun na Mga ilang taon po kayo na? 10 year na ako nun eh. Basta tapos na ako ng elementary. Tapos na ako ng high school na ako noon. Pumasok kayo ng high school Oo, sa Baguio? oo. Doon ako nang nag-high school. Tapos naranasan ko pa sa Baguio para makapag-part-time lang is naranasan ko pa pumasok sa plateria, gawaan ng alahas, ng silver. Nagtutunaw ako ng silver, kumaka kami ng ginto, hikaw. Marami akong nakaranasan na So, ang high school ninyo ay sa Baguio po? sa Baguio na ako ng kwan. Natapos ninyo yung Yes. 4 na taon doon? Oo, doon na ako na kwan. Nung Cut mo na.